pagpalain nawa ng Panginoon ang pagbabasa ng Kanyang salita. Maari na po tayo makaupo. At sa mga oras na ito, tayo po ay makakapakinig ng salita ng Diyos na ihahatid po sa atin walang iba kundi ng ating pong butihing pastor, Pastor Ricardo Sarmiento. Kaya kain ka muna. So, salamat sa Panginoon dahil nakakain po ako ng masarap doon sa fellowship namin sa church. And this time naman kakain tayo ng salita ng Panginoon na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong hapong ito. And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakasama ko kayong muli. Actually, service lang to ng umaga eh. Dahil invited ako last Sunday of the month at ako ay magsasalita sa umaga lang sa ano. And then si Pastor Dave ay nagtawag at nagsabi na, Pas, gawin nating hapon dahil celebration na rin ng aming ika-100 taon. Hindi po, ika-1 taon na kami ay naging isang tunay na iglesia. So, salamat po sa Panginoon kasi we remember also in our church kanina na ito pala yung ika-1 taon na we send out yung pamilya ni Pastor Dave, ni Brother Randy dito uli sa gawain because napagtanto namin na sayang yung gawain dito na nawala for how many months na hindi naman pala madidemolish because they were saying na dinadrag natin yung simbahan sa kahihiyan dahil i-demolish na tong church. Yung pala, ang Panginoon pala ay may mas mainam na plano. Kasi kung minsan inuunahan natin magdesisyon yung Diyos kaysa sa atin, no? Kaya nawala yung iglesia. Malungkot ang church na ito. Nagkaroon sila ng fellowship for the last 1 year, no? Kaya praise God kasi sila po ay habang ino-oversight namin bilang isang iglesia sa Fairview ng GTRBC ay nag-grow yung iglesia, yung fellowship. Nagbaptize kami nila Pastor Dave ng 10 na mga katao na talagang nagbigay at nag-alay ng kanilang buhay paglilingkod sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon na yung gawain ay binibless ng Panginoon, nag-grow sila together in the knowledge of our Lord Jesus Christ and even nag-grow sila sa fellowship and unity in Christ. No? Kaya nagpasalamat po kami dahil ang Diyos talaga ay matapat, gaya ng inawit po natin. Amen po ba? Napakamatapat ng Panginoon sa buhay natin at hindi ho natin yan talaga mapapasinungalingan yung kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon at ibinigay sa akin ni Pastor Dave yung ating pong pag-uusapan sa Psalm 62 verses 5 to 6 at pinamagatang ni Pastor Dave ito. Si Pastor Dave po ang nagpamagat nito, Life Dependent on God's Grace. Napakaganda po. Life Dependent on God's grace. Nais ko po sanang magsimula sa isang katanungan. Kanino po ba nakadepende ang ating mga buhay? Kanino po ba natin o kanino ba nakadepende yung isinasandal o ipinagkakatiwala yung ating mga buhay? At maraming mga tao nakadepende ang kanilang buhay sa kanilang material possessions. No? Maraming mga tao nakadepende yung kanilang buhay sa mga material na meron sila. Inaakala nila na kapag marami na silang kayamanan ay magiging panatag na at secure ang kanilang future. Pero alam natin na wala sa kayamanan ng security at kapanatagan ng buhay. Hindi ba nga may mga mayayaman na hindi mapagkatulog dahil nagwo-worry sila sa kayamanan na meron sila? That's why nag-hire sila ng mga security guards para bantayan yung kanilang yaman. Sinasamahan pa nila yan ng police dog, di ba? Para bantayan at walang makapasok na magnanakaw. Dahil ganun na lang ang kanilang pag-aalala sa kanilang mga yaman. At batid din natin na ang yaman ay hindi ito nakapagbibigay ng security ng ating
future. Naalala po ba ninyo yung kwento sa Bible patungkol sa isang mayamang lalaki na umani ng sagana at sa kanyang kasaganaan, ano po ang nasambit niya? Ang sabi niya, marami na akong naipon, sabi niya, kaya't iinom na lang ako, kakain at magpapakasaya. I will be merry, sabi niya. I will eat and drink na lang. Kasi mayaman na ako, ang dami ko nang naipon. Akala niya secured na ang future niya, pero ang sabi ng kwento, nung gabing iyon, kinuha ng Diyos ang kanyang buhay. Nasandalan ba niya yung kayamanan niya? Hindi ba't hindi? Because money and material possessions ay hindi natin pwedeng sandalan para sa ating future. Kaya hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ang kayamanan dahil hindi nito kayang garantiyahan yung security natin pagdating sa future. Ang iba naman nakadepende sa kanilang talino at lakas. Yung iba ay nakadepende sa kanilang mga magagandang trabaho. Stable na ako dito at malaki na ang kita ko. Siguro naman ay secured na ako in the future kasama ang family ko. Yung iba naman ay nagpapakadepende sa kanilang kapangyarihan at impluensya. Pero ang lahat ng ito is just like sinking sand. Ilulubog ka nito. Hindi ka iaangat. Hindi natin pwedeng panaligan, hindi natin dapat isinasandal sa mga bagay na ito ang ating pagtitiwala sapagkat hindi ito maaasahan. That is why ang passage na ito na ating pong binasa, it encourages us a complete dependence on God alone, especially during times of trouble, na tayo po ay magtiwala lamang sa Kanyang biyaya at lakas. At ito po ngayon yung topic na ating pong pag-uusapan, life dependent on God's grace. Kapatid, kung ikaw po ay nakadepende lamang sa tao or sa mga bagay, ikaw ay nasa maling object ng iyong pananampalataya. Uulitin ko. Kung ikaw nakadepende ka lang sa tao, sa mga bagay, maling object ang iyong pananampalataya. Pero kung tayo po ay dependent lamang in God's grace and we trust in Him, we are secure. We are secure. That is why a life that is dependent on God's grace, number one point natin is trustfully wait in God alone. Trustfully wait in God alone. Yan po yung pagbibigyan natin ng tuon, yung dalawang verses 5 and 6 na ibinigay po sa atin na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong hapong ito. So, dalawang bagay po ito. Una, trustfully wait in God alone. Sabi po ng verse 5, for God alone, O my soul, wait in silence. For God alone, O my soul, wait in silence. At itong mga pananalitang ito ay naulinigan natin na sinabi rin ito ni King David sa verse 1. Ang sabi niya sa verse 1, for God alone my soul waits in silence. 2 beses inuulit. Kapag dalawang beses pong inuulit sa Biblia, ibig sabihin yun, binibigyan yun ng emphasis na ang waits upon the Lord, ang maghintay doon sa Panginoon ay kinakailangan natin bilang mga mananampalataya. And waiting in silence signifies a posture of trust and dependence on God's grace. Waiting in silence signifies a posture of trust and dependence on God's grace. So ang waiting in silence ay nangangahulugan ng kompletong pagtitiwala at pagsandal sa biyaya lamang ng ating Panginoon. At hindi ito pag-rely sa ating sariling kalakasan o sa ating mga tinatangkilik. Hindi po tayo magre-rely on our own strength and our own understanding. Kundi tayo po ay magre-rely lamang doon sa biyaya ng Panginoon. Maganda po na makita natin kung ano ba yung background ng Psalm 62, kung bakit ba ito isinulat ni David.
Na-compose ni David ang Psalm 62 because nung panahong iyon si David po ay nakakaranas ng kawalang pag-asa. Naranasan niya ang matakot dahil si King Saul ay nagkaroon ng pagbabanta sa buhay niya. Tumakas po siya dahil siya po ay natatakot. At nung maging hari na si King David ay marami pa rin siyang kinatatakutan. Ang kanyang mga kalaban, every nations na kanyang kinakalaban ay galit na galit sa kanya at willing na willing patayin si King David. And worst of all, maging ang anak niya na si Absalom, nag-put up ng kudeta. Alam niyo yung kudeta? Di ba yung lalabanan yung nasa gobyerno? Si Haring David yung hari nun. Yung anak niya na si Absalom, kumuha ng mga kasama para i-take over yung kingdom ni King David. And nag-aalala si King David sa mga bagay na yun. Nag-worry siya. Marami siyang fear. At ang mga pangyayaring ito yung nagdala kay David. Imbis na matakot, imbis na mapuno siya ng worries sa buhay niya, David trustfully wait in God alone. Hindi ba nakita natin sa verses 3 to 4, sa binasa po ni Brother Randy? Basahin ko po sa inyo kung ano po yung nangyari kay King David, kinatatakutan niya mga bagay doon. Basahin po natin. Kung meron po kayong mga Bible, please open your Bible sa Psalm 62, verses 3 to 4. Pang sa gayon ay atin pong makita sabi po rito, sabi ni King David, "How long will all of you attack a man to batter him like a leaning wall, a tottering fence? They only plan to thrust him down from his high position. They take pleasure in falsehood. They bless with their mouths, but inwardly they curse." Yun po yung nararanasan ni King David that time. Physically, siya po ay nadidrain. Dinescribe ni King David ang nararanasan niya. Pakiramdam ni David na tila siya ay parang nauupos na kandila. Pakiramdam niya na siya ay mahina at malapit ng mawasak. Masyado na siyang na-overwhelm ng mga negatibong pangyayari na nararanasan niya. And yet, pagdating sa verse 5, na-realize niya at ang sabi niya, For God alone, O my soul, wait in silence. Kinausap niya yung sarili niya. Sabi niya sa sarili niya, For God alone, O my soul, kaluluwa ko, wait in silence. Sinabi niya sa kanyang sarili, magtiwala ka at sumandal lamang sa grasya ng Panginoon. Natutunan ni David na maghintay sa kalooban ng Diyos. Lubos ang kanyang pananalig na sasagutin ng Diyos ang kanyang hiling at pangangailangan. David was anticipating and expecting that the Lord will answer his prayers. Mga kapatid, ito nawa ang magbigay hamon sa atin, sa mga puso natin na masyadong nabibigatan. Magtiwala tayo at maghintay sa kalooban ng Diyos. Kung minsan, ang nakalulungkot sa maraming mga Kristiyano, sinasabi natin that we are trusting in God alone, pero kung minsan, nagmamadali tayo. Inuunahan natin ang Panginoon sa paggawa ng solusyon. Right? Naiinip tayo. Instead of waiting on Him, ay naiinip tayo at inuunahan natin ang Panginoon sa paggawa ng solusyon. Walang masama kung nag-iisip tayo ng mga pamamaraan para maisalba ang ating sarili sa mga mabibigat na pagsubok, pero dapat ito ay ginagawa natin independence of God. Hindi yung dahil sa sarili lang nating lakas at gumagawa tayo ng sa sarili nating kaisipan na ibabaliwala natin yung Panginoon.
At ang mali sa atin ay masyado tayong nagtitiwala sa sarili nating kaparaanan rather than trustfully waiting on the Lord. Ang kasalukuyang panahon pa naman natin ngayon ay ayaw nating naghihintay. Napakabilis ng mga pangyayari sa kasalukuyang panahon natin. Gusto natin immediate. Gusto natin agad-agad. Diba? Yung kasalukuyang panahon natin ngayon, yung society natin ngayon, we live in I want it now society. Pero ang challenge sa atin, matuto tayong maghintay ng may pagtitiwala sa kalooban ng Diyos. Matuto tayong mag-submit sa Kanya at sa Kanyang mga salita. At kung may mga hindi magagandang pangyayari sa buhay natin, huwag kang magagalit sa Diyos. Huwag tayong magko-complain sa Panginoon. Huwag nating sabihin na hindi ako deserve na makaranas ng ganitong treatment. Bagkus, tanong natin sa Panginoon, Lord, papaano kita mag-glorify sa mga nararanasan ko ngayon? Papaano kita mabibigyan ng kaluwalhatian kahit nararanasan ko ang mabibigat ng mga bagay na ito sa buhay ko? But instead, magpasakop tayo sa Kanyang soberanong plan sa buhay natin. Naalala po ba ninyo si Job nang ang Panginoon po ay pinayagang kunin kay Job ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang 10 anak, nagkasugat-sugat pa ang kanyang ulo hanggang sa talampakan, pero ano pa rin ang nasambit ni Job sa chapter 1 verse 21, the Lord gave and the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. At pagdating po doon sa bandang dulo ng Book of Job, makikita natin that Job worshiped God. At nagpasakop siya sa banal na probidensya ng Diyos sa buhay niya. So mga kapatid, kung tayo po ay under attack ng mga problema, ng mga pagsubok, ang susi para ma-experience natin ang peace ni God ay sa pamamagitan ng pagpapasakop natin sa kilos ng kamay ng Diyos. Yung probidensya ng Panginoon. Sa verse 1, B, 2, and 6 ay idinagdag pa ni David na kanyang sinasabi, from Him comes my salvation alone. He is my rock and my salvation. My fortress, I shall not be greatly shaken. Verse 6, He only is my rock and my salvation. Sa kontekstong ito, makikita natin na ang kaligtasan ay tumutukoy sa pagpapalaya ng Diyos kay David mula sa kanyang mga kaaway. Pero, hindi rin naman tayo mamamali if we apply this sa Diyos bilang natatanging pinagmulan ng ating kaligtasan mula sa kasalanan at parusa ng kasalanan. So salvation is of the Lord, He only is our salvation. Dahil iniligtas tayo ng Panginoon. Ito po ay pagsasalamin sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, na tayo ay iniligtas niya. Kung totoo ito na nangyari kay David physically, pwede rin itong mangyari sa atin spiritually, that God is our salvation. That Jesus Christ is our salvation. He is the foreshadow ng kaligtasang ito na ginawa kay David, na siyang ginawa rin naman sa atin. Kung si David ay physically ay kayang ilagay ng Diyos sa isang buhay na maayos at malaya, spiritually ay pwede rin gawin sa atin iyon ng ating Panginoong Hesukristo na ilagay ang ating buhay sa maayos at mapayapang buhay, because sinabi ng salita ng Diyos, spiritually we were dead. Mga patay tayo at kaya tayong buhayin ng Panginoon sa pamamagitan ng regeneration ng banal na Espiritu. At tayo po ay mabubuhay na muli. Kaya ito yung tinutukoy dito is not only nangyari kay David, kundi ito rin po ay pwedeng mangyari sa atin spiritually, salvation. That salvation belongs to our God. Ang pinupunto ko mga kapatid, kung ang Diyos lamang ang ating kaligtasan mula sa eternal na kamatayan, at nang dahil sa Kanya tayo ay binuhay mula sa kamatayan dahil sa Kanyang biyaya, then
higit na kaya rin niya na tayo ay iligtas sa mga material, sa mga trials at mga paghihirap, pagsubok na nararanasan natin sa ating kasalukuyang buhay. Ano nga ang sabi ng Romans chapter 8 verse 31 to 32? Romans chapter 8 verse 31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? So mga kapatid, nakita ninyo ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung yung bugtong na anak niya na si Jesucristo ay naibigay niya sa atin, sa tingin nyo, mayroon pa bang hindi kayang ibigay ang Diyos sa atin? If Jesus Christ, ang kanyang begotten Son, ay naibigay sa atin, meron pa ba siyang kayang hindi ibigay sa atin? Ipagkakait niya pa ba ang mga bagay para sa atin? Ang sabi ng salita ng Panginoon, ibibigay niya ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Kayang ibigay ng Diyos sa atin ang kasagutan ng ating mga panalangin. Kung si Jesus Christ nga ay naibigay niya sa atin, kaya niya kahit ang mga problema natin, ang mga trials na kinaharap natin. That is why kapag tayo po ay nakakaranas ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay natin, let us trustfully wait in God alone, and let us submit ourselves to His sovereign will, and let us also trust God alone bilang iyong salvation and fortress sa iyong mga pagsubok. Kapatid, maaaring nakakaranas ka ng unjust treatment. Maaaring dumadaan ka ngayon sa mabibigat na suliranin, problema sa buhay. Maaaring nag-aalala ka sa maraming mga bagay. Maaaring nalilito ka natin, hindi mo na alam ang iyong gagawin. Bakit hindi ka muna manahimik at kilalanin mo kung sino ang iyong Diyos? Ang sabi ng Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. This verse encourages us to find peace during times of trouble. So let us trustfully wait in God alone. Do not rely on our own strength, but let us trust in God's power and salvation. And second thing na ating pong i-consider ay yung sa verse 5b, ang sabi roon ay confidently hope in a sovereign Lord. Ito po yung pangalawang point natin kanina is trustfully wait in God alone. Secondly, yung lahat na nagbibigay ng kanila pong pagsandal sa Panginoon sa biyaya ng Diyos is confidently hope in a sovereign Lord. Verse 5b. Sabi po ng verse 5b, for my hope is from Him. For my hope is from Him. Yung hope na tinutukoy dito ni David is not a wishful thinking. Hindi ito yung I hope so. Hindi po ito yon. Hindi po ito yung I hope so. Pag sinabi natin I hope so sa Tagalog, siguro, o kaya, sana nga, di ba? Ano yun? Uncertain yun. Hindi tiyak. Di ba? Hindi sure. Yung hope na tinutukoy dito ni David ay hindi siguro. Bagkos, ito ay sigurado. Sigurado. It is certain. It is sure. Tiyak. Ang sabi po ng isang dictionary ay, sabi, ang hope is a feeling of desire for a certain thing to happen. Sabi po yan ng Oxford Dictionary. A feeling of desire for a certain thing to happen. So, meron pa rin expression ng uncertainty. Yung secular dictionary. No, may feeling of desire
for certain thing to happen. So, at least kahit papano, meron pa ring expression of uncertainty because yung biblical hope is not just a feeling of desire. It's not just a feeling of desire for something, because ang biblical hope is a confident expectation. Confident expectation of good things to happen in the future, particularly as promised by God, especially the ultimate good of Christ's return and the resurrection. So yung biblical hope natin. So ang biblical hope is not only a feeling of desire for something good to happen, but biblical hope expects it to happen. It is confident that it will happen na mangyayari. He only is my rock and my salvation. Sabi ni King David sa verse 5 and 6, for God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from Him. He only is my rock and my salvation, my fortress, I shall not be shaken. Sure po ito na mangyayari sa kanyang mga anak. Pinramis po ito sa atin ng Panginoon. Hindi lamang po ito kay King David, but also sa mga covenant people ni God. That our God is our hope. He is our rock, our salvation, our fortress, and we shall not be shaken. Kahit ano pa man ang dumating sa buhay natin. Dumating yung mga malalakas na bagyo, nasira yung mga bahay. Pero tayo, kahit gaano kalakas ng bagyo dumating sa buhay natin, kung tayo po ay nakatayo sa batong panulukan, our cornerstone, the Lord Jesus Christ, we will not be moved. We will not be shaken. Pero kung natayo ka, ang pananampalataya mo sa buhanginan, it is sinking sand. Konting bagyo, konting pagsubok, aayaw ka na sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kasi napaka mababaw ang iyong pananalig, pagtitiwala sa Panginoon. But King David, kahit na ang dami ng mga kaaway, kahit na ang dami ng banta sa buhay niya, but still, sinabi niya sa sarili niya, for my hope is from God. He is only my rock and my salvation, my fortress, I shall not be shaken. Sinasabi ni David sa kanyang sarili na alalahanin niya yung source ng kanyang hope. At sino ba yung source ng ating hope? And that is God. Hindi inilagay ni David ang kanyang hope sa kanyang mga kawal. Pwede niya naman sabihin marami akong kawal. Marami akong mga tao. Marami akong mga mandirigma at kayang-kaya naming talunin yung mga yan. Marami akong mga karwahe, marami akong mga sundalo, marami akong mga sandatang malalakas at ang mga sundalo ko ay mga matipuno at protektado kami ng mga magagara at mga matitibay na mga pananggalang. So bakit ako madidepress? Bakit ako mag-aalala? Bakit ako matatakot? Pwedeng sabihin ni King David yun. Marami ako na pwedeng pananggalang sa mga ito. Pero hindi sinabi ni King David yon because alam ni King David sa kanyang sarili na ang lahat ng ito ay walang magagawa. Dahil ang Diyos lamang ang tanging may magagawa sa ating mga problema, sa ating mga alalahanin. That is why the Lord said to us, ilagak ninyo sa akin ang lahat ng inyong pangamba sapagkat ako ay nagmamahal sa inyo. Cast all your cares upon me. Dahil ako ay nagmamalasakit sa inyo. Hindi sa mga ito inilagay ni King David ang kanyang pag-asa at pagtitiwala. But David put his hope and trust in a sovereign God. Alam niya that God is in control of everything. That's why God is sovereign.
Dahil inaalala niya yung mga pangako sa kanya ng Panginoon, inaalala niya yung mga sinabi ng Diyos sa kanya sa kanyang banal na salita. Kaya nga naisulat ni King David yung Psalm 19 verses 7 to 11. Di ba? May kanta pa yan. The law of the Lord is perfect. Di ba? So makikita natin yan. Kung meron kayong mga Bible, please open your Bible. Sinasabi po rito sa Psalm 19 verse 7:11. Oh, hindi po ito 7:11. 7 to 11. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey, and drippings of the honey comb. Di ba kanta to? Naalala niyo ba ang kanta to? Hindi niyo naalala. Panahon kasi namin to nung mga sila Bill Bright. Kilala niyo sila Bill Bright? Ito po yung mga kanta. No, sabi ron, sweeter than honey and the honeycomb. So, kinakanta po namin yan. Hindi ko naalalahanin kasi baka maalala ko pa yung matagal na panahon. So, nagre-revive ito ng soul, nagre-rejoice ng heart, nag-enlighten ng eyes, nagre-reward sa mga tao, those who keep the law of the Lord. Kaya nga sa atin, na mga mananampalataya, for us Christians, dapat ang hope din natin ay gaya ng kay David, nasa Panginoon at sa kanyang banal na salita. To His Word. Tandaan natin ito mga kapatid, ang mga pangako ng Diyos at ang kanyang mga salita, ang matibay nating muog na kanlungan na pwede nating takbuhan sa panahon ng takot at pag-aalala. Yung salita ng Panginoon, yung mga promises niya sa atin, ay pwede nating takbuhan sa panahon ng takot at pag-aalala. Pwede rin natin sambitin ang sinabi ni David sa Psalm 56 verse 3, when I am afraid, I put my trust in you. Kanino ninyo inilalagay ang inyong pagtitiwala kapag kayo'y natatakot, kapag kayo'y nag-aalala, kapag maraming mga worries, fears sa buhay ninyo, kanino ninyo po inilalagay? Sa pera? Sa possessions, sa talino ninyo, sa lakas. Ang sabi ni King David, hindi sa aking mga kawal at hindi sa aking mga karwahe at hindi sa aking kaharian. Ang sabi ni King David, I will put my trust in God. Malimit ang problema, malimit ang mga pagsubok, ang mga hindi magagandang pangyayari sa buhay, is one of the most effective na teacher para sa atin sa pagbibigay ng tiwala at pag-asa sa Diyos. Dahil sa pamamagitan nito, natututo tayong lumuhod sa Panginoon sa pananalangin. Di ba? Kapag kayo may problema, sigurado luluhod kayo sa panalangin eh. Kaya napakagaling na teacher ng mga problema, ng mga pagsubok sa atin kasi ito yung time na tayo ay natututo para tayo po ay lumapit sa Panginoon at lumuhod sa pananalangin. Kaya nakakalungkot kasi kung minsan kapag kakumbinyente ang buhay, nakakalimot tayo sa Kanya. Kung minsan kapag maayos ang takbo ng pamumuhay, nakakalimot tayo magpasalamat sa Diyos. But this passage, nawa ay maging hamon sa atin that we must always put our trust and our hope in a sovereign God alone, that will live a life that is dependent on God's grace alone. Mga kapatid, lalo na dito sa church ng Christ Covenant Church, nababatid ko at naramdaman ko ang mga struggle ninyo na kinaharap ninyo sa buhay. Kasama ninyo kami niyan, mga time na yan. For almost 1 year, ramdam ko yung kabigatan sa puso nyo, nakita ko ang bawat patak ng luha sa inyong mga mata, yung mga mabibigat at sobrang bigat na inyong mga pasanin, kinarga ninyo.
But thank God, because He is so faithful. Napakamatapat ng Panginoon sa kanyang divine providence, inayos ng Diyos ang lahat. Sabi ko nga kay Pastor Dave tsaka kay Brother Randy last Friday na nandun kami sa Bulacan, 180 degrees yung ginawang pagsasaayos ng Diyos. 180 degrees. Kasi from demolition, di-demolish eh. Alam ko, October eh. Last year, magto 2 years na nitong October. Alam ko, mayroon ng sulat. Pinakita sa akin na evacuate nyo na yung place, no? At darating na ang sheriff para kayo ay i-demolish. Nangyari nga, dumating yung sheriff. Pero hindi nag-demolish. Dumating ang sheriff, kinausap si Pastor Dave, tinuruan siya ng sheriff kung ano ang gagawin para hindi ma-demolish. Dahil ang sabi ng sheriff, may pag-asa pa. Kahit yung hindi Kristiyanong sheriff, alam yung pag-asa eh. Tapos tayong mga Christian na nandito, wala nang pag-asa, wala na tayo, hindi na talaga tayo, hindi na alam kung anong gagawin. Mapapaya ang iglesia. Walang pag-asa. Yung sheriff nga may pag-asa eh. Tinuro, eto gagawin ninyo. And for the last minute na i-file yung case, and praise God. Praise God, mga kapatid. Hindi natuloy yung demolition. At bakit ko sinabing 180 degrees yung pagsasayos ng Panginoon? Eh si Pastor Dave na yung nagdidemanda eh. At yung nagdemanda, yun na yung defendant. Si Pastor Dave na yung plaintiff. Nakita ninyo? Yung kilos ng kamay ng Panginoon? Nung una, dinidemanda sila dahil illegal daw yung kanilang pag-possess ng lugar. And then the court decide, siya na yung nagdidemanda at yung nagki-claim, sila naman yung defendant ngayon at patunayan nyo na kami ay illegal. Diba? So napakaganda nung ginagawang pagsasaayos ng Panginoon. That is why we come out na walang demolition. Bakit hindi tayo maglagay ng isang gawain doon sa lugar na yan eh? Eh yan yung lugar na ipinag-pray, pinagdasal natin na gamitin ng Panginoon para sa kanyang ministeryo. At ipinanganak yung F3. Yung F3, hindi po yan yung sila Dao Mengsu at saka sila Wat Shilei. F4 yun. Oo. Yung F3 po ay ano ba pangalan dyan? Faith, Family, Fellowship. Nung una, nararamdaman ko po yung pakiramdam po nila Pastor Dave that time, nila Kuya Randy ninyo. Alam ko na napakabigat yon para sa kanila na sila ay balik sa zero. Zero uli eh. Walang miyembro, di ba? And then, may mga pamilya na nag-offer ng kanilang mga gawain sa bahay-bahay hanggang sa nung sila Pastor Dave ay we send out, sabi namin ng church, ng GTRBC, magkaroon tayo ng gawain doon sa Kamarin. Ting! hindi po nangyari yan agad-agad. We send out sila Pastor Dave, pinag-pray po namin sila, and that's fellowship dahil hindi po pa pwedeng maging iglesia dahil sila po ay ino-oversight pa namin and up to the point na naging maayos po na yung gawain, na-establish. Yung mga dating hindi umaaten na, yung mga dating hindi masigasig ay nag-commit na ng buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Yung mga dating hindi mo naman ganong nakikita sa simbahan ay lagi nang nasa simbahan, hindi na uma-absent. Nakita mo yung change ng buhay nila, nakita mo na sila ay binago ng Panginoon at inilagay sa isang gawain. And therefore, habang sa process, sabi ko pa nga kay Pastor Dave, gusto na ba natin na mag-covenanting kayo? Eh, siya pa yung ayaw eh. Sabi niya, Pastor, wag nating madaliin. Kahit na matagal, basta maayos.
Kaya umabot ng 1 taon yung aming pong oversight sa kanila dahil hindi po namin minamadali. Gusto namin maturuan na every nandito kami, nagsa-Sunday school kami, nagtuturo kami sa mga miyembro hanggang sa sila po ay nagkaroon ng pagkatuto sa Panginoon. At ngayon, mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon kasi ang Panginoon ay patuloy na nagbe-bless sa iglesyang ito. At may dumarating na mga blessing at may darating pa na mga blessing sa iglesyang ito dahil naniniwala tayo sa pangako ng Panginoon na ang kanyang iglesia, that even the gate of hell will not prevail. Mga kapatid, purihin po ang Panginoon at ito nawa ang maghatid sa atin, sa ating mga puso na pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. Nawa ay palagi tayong maging appreciative sa lahat ng dumarating sa buhay natin. Maganda man o pangit man ang pangyayari sa buhay natin, lagi nating ituon ang ating Panginoon sa ating Diyos. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Lagi nating ituon ang ating pananaw sa Diyos na ating muog na matibay. That's why si Martin Luther na-compose niya yung kantang A Mighty Fortress is Our God, because our God is really our mighty fortress. Mga kapatid, tayong lahat na mga anak ng Panginoon, tayong lahat na nandito, kauman ay taga-CCC, or dun sa kabilang CCC, or dito naman sa mga hindi nagsisisi, ay let us trustfully wait in God alone, and let us confidently hope in a sovereign Lord, because our life is dependent only on God's grace. Let us pray. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nag-uumapaw sa aming pong kagalakan sa aming mga puso sapagkat muli nakita namin, Panginoon, na tunay kang matapat sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Lord, maraming pagkakataon hindi kami tapat sa iyo. Pero ikaw, Panginoon, palagi kang tapat sa amin. May mga pagkakataon, Panginoon, nagkukulang kami sa iyo. Pero ikaw, Panginoon, kahit kailan, hindi ka nagkulang. Salamat po, Panginoon, because our God is faithful. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon, na naranasan ng iglesyang ito. Tinitignan namin, Panginoon, we are looking backward, Panginoon, doon sa fellowship na nangyari last year, Panginoon, na hindi namin sukat akalain, Panginoon, na i-bless mo ang gawain ito at ngayon ay isang ganap ng iglesia, a covenanted church, Panginoon, na talagang nagpupuri at iisa ang hangarin, ang masamba ka at mapaglingkuran. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanila pong pastor, si Pastor Dave, kayo po ang manguna sa kanya. Gabayan mo po siya, Panginoon, bilang isang regalo sa iglesyang ito. Pangunahan mo po siya, Panginoon. Yung lakas mo, Panginoon, ang patuloy na maranasan niya sa gawain ito. Katulong 10 ng mga kasamahan niya rito, Panginoon, na mga katulong niya sa gawain, Panginoon, na tunay na ang gawain ito ay mahalin nila. I-commit nila ang kanilang mga sarili kahit anong mangyari, Panginoon. Up to the last breath, O God, masumpungan mo sila na naglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo na naranasan namin. Purihin ka. In Jesus' name. Amen.